Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update para nga po dito sa minomonitor na si Bagyong Hana. Si Bagyong Hana nga po ay naglandfall kanina alas 5 sa may parte ng northeast ng Taiwan. At ito nga po ay posibleng bukas or mamaya ay lalabas na rin po ng landmass ng Taiwan. Apektado pa rin po yung ating bansa ng extension ng kaulapan ni Typhoon Hana. Dito nga po sa may parte ng Batanes, Babuyan Island at yung paglakas naman ng habagat na hinahatak ni Typhoon Hana dito po sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Mindoro, Metro Manila, Apayao, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Visayas at natitirang bahagi ng ating bansa. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast, magkakaroon nga po tayo ng posibleng low pressure area muli dito sa may parte ng eastern section ng extreme northern Luzon at mababa naman ang tsansa nito na tumama sa ating bansa. Ito nga po ay hahatakin lamang yung habagat na magdudulot pa rin ng pag-ulan sa ating bansa. At patuloy nga po na makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan dahil ayon po sa advanced weather forecast, meron pa pong posibleng mga imomonitor na low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito po by September 4, mapapansin nga po natin by September 4, ito na nga po yung low pressure area na ating imomonitor. Ito po ay lalabas dito sa may Philippine Area of Responsibility at hahatakin po niyan yung habagat. By September 5, tuloy-tuloy pa rin po, asahan natin na magkakaroon pa rin po ng mga pag-ulan dahil sa habagat. Pagdating ng September 6, iihip nga po ng bahagya yung amihan at magkakaroon nga ng cold front dito sa may parte ng Japan. Pero malakas pa rin po yung habagat na nagdudulot pa rin ng pag-ulan sa may parte ng Luzon. By September 7, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan at magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa eastern section ng Central Luzon. By September 8, mahina at katamtamang pag-ulan na lamang ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At pagdating ng September 9, posible nga po magkakaroon muli ng mga malalakas na pag-ulan dito sa may Luzon area at maging dito nga po sa may parte ng Mindanao. At ito nga yung i-monitor natin na low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By September 10, makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. At kung mapapansin nga po natin, nagsasalubong na nga po yung hangin na nanggagaling sa Japan at yung hangin na nanggagaling nga po dito sa may parte ng Australia at ng Indian Ocean. Pagdating naman ng September 11, yung minomonitor natin low pressure area ay papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility. Dito po mapapansin nyo na magkakaroon pa rin ng mga malalakas na pag-ulan sa ating bansa at iba yung pag-iingat pa rin dahil posible na naman tayo makaranas ng mga pagbaha. Pagdating naman ng September 12, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga pag-ulan at yung low pressure area nga andito sa may part ng extreme northern Luzon at hinahatak pa rin po niyan yung habagat. Pagdating naman ng September 13, andito po yan sa part ng Basco Batanes yung ating low pressure area at posible nga po na makakaranas pa ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan ang western section ng ating bansa. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.